Falcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutukan
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH, Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. At sinasamahan po siya ngayong gabi. Ako po si Thea Petro Corpus. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin sa'yo, Attorney Cam. Kamusta ka na? Parang ang daming... Kamusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Yeah. Ay, Parang sarap mag-videoke, no? Oo. Nang gandong umuulan, para lalong umulan lalo. Parang medyo lumamig ang panahon, lumamig ang klima, lumamig ang ulo ng mga tao. Kasi parang nainit lahat ng ulo. Oh, yes. Kaliwat Oo. kanan yung mga Pangyayari. Karahasan. Lalo na sa mga kabataan. Yan. Nagiging mapusok ang ating mga kabataan. Tapos ito rin, yung pag-uusapan natin, may kinalaman din sa away. Naku, bakit nag-aaway? Kaya nga minsan talaga, hindi isasantabi Ang? yung parang indifference ng bawat isa. Oh, Yan, pagkakaiba. Pagkakaiba-iba. Kahit magkakaiba, meron ka ring ugnayan. Oo. Diba? Katulad sa community, sa inyong subdivision, sabihin na natin, sa inyong barangay. Aha. Sabi nga nila, dalawa lang hindi mo mapipili. Ang ano? Una, ang magulang mo. Aha. Pangalawa, Kapitbahay mo. kapitbahay mo. Kasi sila ang pumipili kung saan sila gustong titira. Unless na lang, marami kang pera. Properties. So, makakabili ka ng ibang properties. Oo, oo, benta oo. mo yung Ayaw mo ng kapitbahay, di ba? Ayaw ka patagasan kasi ng mukha sa ano, Oy, syempre, di ba? Syempre, sa kapitbahay, Attorney Cam, kung yun ay naipundar ko, dyan na ako tumanda. Ngayon pa ba ako mag-a-adjust? Yes. Dahil lang meron akong di makasundo, dahil meron lang ako nakaalita na kapitbahay, magdusa sila. Yan. Alam mo sa barangay, iba rin yung treatment kasi doon. Iba rin yung treatment sa subdivision. Oh. Sabihin na natin kapag nasa subdivision ka, nakaka-LL ka, di ba? Okay. LL means Kaluwag-luwag. Nakakaluwag-luwag ka, meron kayo dong mga guard. Yes. Merong taga ng May basura, maintenance, may taga-walis, Yes, 'di ba? Ganun sa mga subdivision, lalo na yung mga high-end. 'Di ba yung mga mayayaman na mga May guard na sa subdivision, may guard pa sa sariling property. ay, taray. Ay, alam ko yan. Yung mga mayayaman na subdivision, Oo. parang away-away din dyan sa officer. Oo. Kayo ba,
Kasi May kapag officer ba kayo? Oo. In fairness, mabait naman yung ano namin. Ayun nga yung tatanungin ko eh. Kasi, mabait kasi yung BOD namin, yung president ng aming Homeowners Association. Pero, may mga kumi-question. Kasi bakit daw hanggang ngayon, siya pa rin nakaupo na Uy, president? nasagot na yan. Kasi yun din ang problema sa amin dati. Yung mga dating board of directors, sila rin po yung nakaupo. Yes. So para kasing, di ba, parang nakalagay sa bylaws kung ilang years lang yung term mo. Oo. Usually yan 1 year lang. Okay. So after 1 year, papalitan yan. Okay. Magkakaroon ng botohan. Ang problema kasi before, hindi nakukuha yung majority. Yes. Ibig sabihin ng majority, Yung, gano'ng karami, Attorney Cam? ang 2/3 ba? kalahati, plus Half, 1. plus diba? 1. Ng homeowners as in legit. Meaning to say, Oo. nagbabayad ng, ang tawag dito, ng association dues. Yes. Okay. At saka yung mga hindi, Pag hindi ka nagbabayad ng asok dues, meron ka Dapat- bang karapatan bumoto? dapat i-declare ka munang delinquent. Okay. Kapag hindi ka dineclare na delinquent, pwede ka pa rin bumoto. Okay. Alam mo kung bakit alam ko to? Bakit? Kasi naging officer ako, inaral ko rin to eh. Kasi marami Naging nagtatanong sa akin. interim officer ka kasi ng Oo. HOA. So inaral ko siya dahil gusto kong malaman yung yung in and out. Tapos yung, syempre pinag-aralan ko Gusto din talaga ni Attorney Cam, Magna yung Carta mga for Homeowners Association. in and out na mga ganyan. So yun ang Okay. kasi number 1 problem. Okay. No, na lagi na lang si Siya nang siya. Siya nang siya. Ang Kasi El hindi Presidente. kasi nagiging parang failure of election kapag hindi nakuha yung majority na Aha. boboto. Yes. Parang halimbawa may mga iba diyan. Gusto nila yung kanilang sila pa rin. So ang gagawin ng iba ng mga homeowners, di na sila boboto para failure of election. Okay. Right? So in-address na yan. Meron pong bagong bagong nilabas si DH Sud Na? regarding dito sa election. Ano tawag dyan? Regulation or ordinansa? Ano tawag sa ganyan? Ordinansa. Parang meron silang Bylaws. Hindi ang ba? bylaws kasi is Sa may subdivision na siya. subdivision yan. Okay. Ang Magna Carta for Homeowners Association, ayan kinlarify din yan kasi parang ang sabi nila magkakaroon muna ng interim officers Okay. para doon sa remaining portion ng mga old board of directors. Tapos ngayon, di magkakaroon ng election. Okay. So, yung sa election, at nakakatuwa nga, kasi interim officer kami. Oo. Pag interim officer, ibig sabihin, saglit lang, hindi ka permanente dyan. Oo. Hanggang sa meron lang ma-elect. Okay. So, wala kaming power na kung anik-anik na Nang baguhin ang ng lahat. pagbabago. Oo. Status quo lahat. Status ko lahat. So, hindi ka pwedeng maglabas ng mga pera kung ano-anong project yan. Naglabas Yes, may mga interim ganun lang, eh. naglabas agad ng pera. Tapos nakakatawa minsan, sinasabi nila during the meeting, bakit interim lang? Dapat may power din kayo. Mali po yung connotation na Dapat may power din. may power kasi interim lang talaga kami. Oo, ano ba ibig sabihin ng interim? Andyan lang para mag-continue yung mga expenses, bayarin, Okay. magpatuloy yung operation ng HOA. Mapaikot lang ang mga day-to-day. Oo, Meron lang yes. mag-oversee ng mga Yes. pang-araw-araw na nangyayari Correct. sa homeowners. Hanggang sa merong ma-elect na officer. elect na officer. Eto Gaano na. katagal ang pagiging interim? Hindi, yung remaining unexpired portion lang nung Okay. old BOD. Okay. November, kasi parang umupo kami August. September, October, 2 months lang. November kasi Meron botohan na. Okay. Botohan na yan. Dumating ang November, nagbotohan. May bago na kasing policy. Okay. Ang polisiya po dyan, kapag halimbawa po ay, di ba hindi nga lagi ma-achieve yung majority. Kunyari, 300 kami sa subdivision. So, kailangan 151 ang bumoto. Laging 120 lang, 110. Hindi Yes. umabot sa 150. Okay. Laging failure of election. Ngayon, iba na ang sinasabi natin na majority. Yeah. Dapat bigyan mo ng notice yung at least majority. Okay. Pag natanggap nila yung notice of election, pinirmahan nila, in-acknowledge nila, kasama na sila, dun bibilangin yung majority. So kung mabigyan mo, kunyari, 300, mabigyan mo yung 200, nag-acknowledge, meron ka ng quorum. 200. Oo. Tapos, paano kung hindi nag-attend dun sa araw ng election? Doesn't matter kung hindi sila mag-attend, basta na-comply mo yung, nabigyan mo ng notice yung majority. Okay. Yun na. Tapos Ng non-delinquent members to. So pagkatapos nun, pag nagbotohan na sila, yun na yung magiging officer, pataasan na. Doesn't matter kung hindi umabot ng... Kung kahit 50 na lang yung nagbotohan. Yes. Okay. Ganon siya. So, para mapalitan yung susunod na officer. Paano, Attorney Cam? Sila ulit.
lumabas ulit sila sa botohan. Walang problema. Basta kasi pinagbotohan siya. Yes. Kaso nga lang usually ganyan nafafatig kasi. Meron tayong tinatawag na yung fatigue sa... napapagod na. Yun napapagod. Natandaan mo yung last natin na election? Sa barangay. Okay. Di ba ang tagal na in-extend? Panay, In-extend. Nung nagkaroon ng botohan, parang Konti majority. na lang. Lahat yun napalitan. Unti lang yung natira na talagang, okay. di ba? The Napansin same. mo? Oo. So, bago. Most likely bago yung nakaupo. Okay. So, usually pag mga ganito, yun, mga bago din. Kasi yun lang din naman yung mga ano. So yun po, no? Yun ang rule ngayon. Okay. So, wala na siyang failure election. Basta yung Makomply mga... mo Yung parang mag-a-act as COMELEC, no? Yes. Sila yung mamimigay at magpapa-acknowledge dapat sa majority nung ng mga members in good standing sa inyong Yes. subdivision. So, yun. Oo. So, tsaka isa pa yan. Ang daming problema niya pag halimbawa, biglang tumataas yung Association yan. Oo. Isa rin yan sa mainit, di ba? Nausapin. Kasi, magkano ba yung mataas, Attorney Kang? Hindi, depende kasi yan eh. So, usapan ng BOD ba o Yes. ng homeowners? Kunyari sa BOD, kulang yung perang nalilikom nila. Okay. Para sa magbayad mga ng expenses, maintenance. Street lights, maintenance, Yes, guards, yan. oo. Kulang. Utilities expense of course of the office of the homeowners. Yes, pwede silang magpatawag ng special meeting o kaya during nung annual meeting nila, ipopropose nila na, Increase. kunyari, magkano ba ang HOA nyo? 350. Oh, 350 sa amin, mahal. Oo, 350. Kaya nga sabi ko mura-mura. Bayaran mo na nga yan, ma. 650 kami. 650 na, mahal Oo. So, ito na. Siguro mas maraming tao sa amin. So, 650. Mas Okay. onti sa amin So, kung halimbawa kulang, so sasabihin nila, propose nila, gawin natin 700. Okay. Okay. So, pag pumayag, mabobotohan yan. Okay. So, pag Yes or no? Yes or no. Pag pumayag, kailangan nilang i-amend yung bylaws nila. So, papalitan natin na from 650 Kasi sa magiging bylaws, 700. nakalagay kung magkano. 650. Oo. Oo. Tapos, pag in-amend nila, dapat i-amend nila yung bylaws. Ang problema sa mga ibang HOA, Hindi na-amend yung bylaws. I-amend nyo buwan, ipasa ninyo para walang Para ma-question. legal. Yes. Oo. Para may basihan kung bakit biglang 700 Yes, na. kasi pag hihingi lang yung kopya ng mga members, yung mga miyembro, mga homeowners. ayan, edi makikita nila, nakalagay lang sa bylaws natin, ganito. 650. Oo. Hindi Tama. naman sinabi na nagkaroon po ng botohan at that time, pero dapat kinumply nyo pa rin yung Dapat isinulat siya. i-amend I-akda nyo. ninyo ng amendment. So may yung mga pagbabago. ganyan-ganyan din Okay. We're talking about Homeowners pa lang to, Homeowners pa lang to. Iba yung barangay. Sa barangay kasi wala namang homeowners sa barangay. Oo nga, paano yun? Pero ang subdivision ay sakop ng barangay. Tama. Yes. Yan. So paano na pag nag-away-away? Yan ang pinakamagandang... Pinaka-busy sa amin yung presidente ng talaga? homeowners. Oo, siya yung very active. That's why, sabi ko, kahit Okay siya yung naman ma-elect siya. siya ng ma-elect, dead ma. Sabi ko, ganyan kung nagpa-perform naman ng maayos, di ba? Marami siya projects na nagawa, so okay rin. Alas may nakikita ka, diba? Yes. So yun. So ang mangyayari kasi, pag halimbawang merong mga away-away, meron kasi sa Paano magbabati-bati homeowners. kapag nag-away-away? Sa homeowners kasi, meron yung mga iba't ibang committee. Okay. Merong legal committee, Ay, may pa grievance ganyan. Okay, committee, okay. ganyan, at kung ano-ano pang Oo, committee. peace and order. Sports committee, peace and order Oo. committee. Garbage. Diba? Maintenance Maintenance committee. committee yan, mga di ba? ganyan. So, Oo. iba't ibang committee For yan. garbage collection. So, sa committee na yun, it does not necessarily mean na board of directors ang nakaupo doon. Pwedeng halimbawa mga sa mamamayan, no? Merong gusto maging part ng miyembro ng ganong committee, pwede naman yon. Yes. So, kapag may away-away, pupunta siya sa grievance committee. Ayan na. Di ba? Oo. So, pag grievance committee, Tapos ang kaaway pala niya, taga-grievance committee. hindi pwede kapag yun ang kaaway, dapat mag-ano siya doon, inhibit. Okay, sige. Okay. So, Oo. so halimbawa, meron siyang kapitbahay. Nag-away lang sila kasi yung kapitbahay na iinis dun sa trapal niya, gano'n. May mga ganong away, trapal, di ba? Pangit tignan, gano'n yung mga, nako. Ganon, eyesore? Meron naman, nagalit kasi may nagdidrill daw ng bahay. Kasi may ginagawa. Yun na nga. Paano pa yung kapitbahay namin? Ang daming sinampay. Eyesore. Ay! Parking, yung mga pinag-aawayan Ayan, din parking yan. Naku, So- wala namang parkingan doon sa street namin. Oo, so yung mga Nakakaloka. usual na away, tsaka aminin natin, ang mga nasa may subdivision, ano yan kulang sa
social communication. Kasi hindi naman sila lagi nakikita, attorney Alam mo ka. kung bakit? Karamihan nasa work yan. So, Tsaka, kapag weekends lang yan, bigla maaalibad barang kasi matititig May yan. nakita ka bang mga kapitbahay sa inyo na pakalat-kalat lagi? Di ba wala? Bihira. Bihira. Oo. Kilala mo ba yung mga kapitbahay dun sa ibang lugar? Hindi rin. Oo. Kasi nga hindi ka masyadong Lumalabas. Unlike sa barangay Burl Tree. Sa mga barangay. Kilala ko yung four corners namin. Ay, Saka yung mga tumanda na with us. Yun. So, kaya pag bago umattend kayo, ka ng meeting na kita mo sila, okay. titignan ko sila. Yeah. So, eto na. Okay. So, Sa Burl Tree walang ganon. walang ganon. Walang meeting-meeting. Lahat ng tao kilala mo doon. Kilala ka ng lahat ng tao. Sorry. Oo. Kasi ang Marites doon ay talagang Oo. Alam mo, very tight ang mga tambay. minsan mas masarap pa sa sa mga barangay tumira. Okay. Alam mo kung bakit? Updated. Kaya ang dami nilang mga anak eh. Kasi wala Dami silang lang stress. time. Ang stress reliever nila ay chismis. Di ba? Yan ang kanilang vitamin C. Vitamin Meron ako chismis. kakilala na Ano? isang kliyente ko. Okay. Ano siya, yung mga anak niya sa ibang bansa, ay sa ibang subdivision, Ah. gustong siyang kunin doon, ayaw niyang lumipat, gusto niya sa barangay lang. Kasi pag nasa ibang lugar siya, naranasan niya, ang boring daw. Okay. Tulog, higa, kain, wala kang makausap, ganon, sa mga subdivision. Pero sa barangay, kasi pwede ka umikot, Oo. di ba, tropa? Chika-chika ka lang dyan kung kani-kanino Aba, mo naglalaba gusto. ka, Oo. di ba, no? So, iba yung sa barangay, iba yung sa Iba yung kultura. iba yung kultura ng mga homeowners, yung mga nasa subdivision. So, onting kibot. Ay, Nakakanega nako. na agad ng Tapos buhay. pareho silang professional. So, ang dami Oo. nilang mga sinasabi. Oo. Yung malit na bagay, grabe lumaki. Oo, kasi parang anything Sa atin kasi that will cause inconvenience to Yes. them, ayaw yan. Sa barangay kasi, kahit magparinig ka kayo, walang pakialam, hindi nagsusumbong sa barangay. Sa barangay, bago kayo magkabarangay, nagsuntukan na kayo. Di ba? Nagkapisikalan na. Sa homeowners, Pero pagka hindi. yung ganun, attorney ka, sa Burl Tree, ganyan. Oo. Kahit magsigawan tayo, walang magpapabarangay sa Wala. atin. Unless ikaw magpabarangay ka or what. O, di ba? Paparangay mo ako. Ala, baka duwag mag-isuko yan. kayo ako ng barangay. Ganun. Di ba? Oo. Kasi sa amin ganun. Pag nagkasuntukan, nagkaanuhan, That's barangay. the time. Oo. Okay. May mga iba siguro. Wala mga purok leader, ganyan. Meron. Okay. Meron niyang mga, ang tawag dyan ay block leader. Kasi may mga block yan eh. Block 1, Okay. block 2, block 3, block. Talaga? Block leader. Sa ano? Sa Burl Tree. Ay, okay. Akala ko yung Burl Tree, isang block lang. Hindi. So, maraming block yan. marami pa siyang block. Oo. Okay. Baka mas marami pang block sa subdivision niya. Diba? Oo, feeling ko population ng Burl Tree mas malaki kaysa sa Oo subdivision. naman. So, ito na. Kasi barangay yun eh. Okay. Remember, ang subdivision, sakop ng barangay. Yes. So, kapag halimbawa merong hindi sila pagkakaunawaan, talagang professional ang away. Oo. Kailangan may mag-mediate agad. May Oo. pumagit na. Kasi hindi pa pwedeng tayo ng dalawa at magbubungangaan tayo dahil hindi tayo parehas bungangera. Complaint agad yan. Ay, oo. Sa HOA. Oh, diba? Pero check mo muna kung member in good standing ka. Kasi baka may panareklamo mo tapos hindi ka pala in good standing, delinquent ka pala. Oo. Diba? Baka bago ka pansinin ng homeowners, kailangan mo muna magbayad ng mga Ako kasi, mo. naniniwala Dues ako, mo. Oh. as much as possible, huwag mo awayin yung kapitbahay mo. Kasi sa oras ng kagipitan, Pangangailangan, kapitbahay talagang ang iyong matatakbuhan. umaasahan. Ay, totoo, attorney ka. kasi hindi naman yung kamag-anak mo na malayo sa'yo. Oo naman. Yung kapitbahay mo yan na nagmamarites sa'yo. Yes. Yan ang mga malalapitan mo. Oo, attorney Cam, kasi sino bang unang-unang makakatulong sa'yo kung sakaling magkaroon ng emergency? Yes. Emergency. So, sa kapitbahay. Kaya ka pa kanta ng kanta. Oo, kasi nga umulan. So, parang kailangan ng support ko pa. Yes. So, ano yan, onting kibot lang yung mga sa subdivision. Ano yan, grabe din. Grabe din ang, tapos nagkakaroon na sila ng mental anxiety. Ay, taray, oo, ganun sila eh. Kasi nga, ang peace of mind nila, yung mismong subdivision, gusto yung nila bahay, tahimik sila. Kaya lang. nga sila nung punta ng subdivision kasi they Tahimik. cannot withstand yung ingay sa barangay. Alam mo nga eh, kapag may nagpatugtog ng malakas lang na kapitbahay, Pwede rin. guard agad yan, may lalapit na guard kasi sinumbong na nung Ganon sa subdivision. Yes. Sa amin hindi. Hello, nasa emergency Sa, na. sa Burl Tree, Ano? kahit linggo-linggo yan, may kumakanta, hindi ka makapagreklamo. Kasi kanino ka magreklamo kay barangay? Ang dami nang iniintindi ni barangay captain. Hindi naman sa magsusumbong kay barangay because sanay kami sa ingay. Kaya hindi siya sa amin, hindi siya okay. nuisance. So sanay kami sa barangay na may kumakanta, hanggang ano oras? Pero bata pa lang kami may kumakanta. hanggang Of course 10 may o'clock, curfew. ha? Oo. Oo. Pero
at that time, no, kapag may kumakanta na kapitbahay, hindi mo siya sisitahin eh. Kasi nga, again, nasanay ka. Bata ka pala, may kumakanta na sa barangay Oo, ninyo. so hayaan mo lang siya. So, Basta hanggang normal. alas 10, tapos. Kumbaga, normal siya. Pero sa, Subdivision, kapag hindi hindi. normal yung ganyang ingay. Pag may ingay, ay, tawag ka. So, may guard agad lalapit sa'yo. Ganon. Tapos ano yan, kapag pag-alagala ka, di ba, syempre kami, kunyari, gala-gala, ganyan. Pag pag-alagala ka, balik-balik ka doon, ay, may lalapit sa'yo, sinumbong ka na, mapagkakamalang kang, Ay, oo. Kasi Oo. nagmaman-man ng mananakawan. Totoo, attorney ka. mga Kaya judgmental ang mga ano, sa subdivision. Pag meron ka lang hawak na sako, tapos wala na, paikot-ikot ka lang bigla. May lalapit sa'yong Mapagkakamala ka guard. na ng nunukit ng mangga, ng papaya. Kahit hindi naman sila nagtanim, ikagagalit ng mga, Oo, bawal owners. yan. Sabi So, ko, ano ba nangyayari? Lahat na lang problema natin. Ano ba naman problema sa mangga? Ang dami nga nahuhulog sa puno ng mangga sa subdivision. correct. O, kaya marami tayong mapag-uusapan, different subdivision, tsaka paano sila ngayon, yan na, grievance na, no? Paano sila pag-aayusin? Oh, wag na. Kasi hayaan hindi mo sila na. parehong, Hayaan mo na. hindi sila parang dumiretso agad sa korte kung halimbawa mga minor lang yung mga ano Oo, nila. Gagastusan niyo pa po ba yan? Attorney's fees pa lang. Ang ingay ng drill, ha? Ah. Unjust fixation. Hindi ako makatulog, 'di ba? Work from home ako, hindi ako makatanggap ng maayos ng calls. O, 'di Yes. ba? Bagbati muna, ha? Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija, diyan sa may Talavera. Magandang gabi po. Natutuwa daw sila sa atin, no? Si Ronald Bascos Rabino Aha. Hello po. at si Francisco Romel and Leo Havares ng Puerto Princesa City, Palawan, Henry ng Zambales, Jerry and Adrian Dale. Nadali mo. Adrian, nadali mo. Adrian, nadali mo. Johnson Enriquez. Pagbati daw po kay Lady Gracia from Quezon City. Ayan. Pa-shoutout din po yung mga nanonood sa atin sa mga YouTube. Shoutout nga natin sila, si Melvin Letrodo, Teresa Atienza, at Delro Zoloren, Mayabel. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Ako pa rin po, Thea Petra Corpuz. Oras po natin, Alas 7:00 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max ang alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Ako pa rin po, Thea Petro Corpuz. Bago po tayo magpatuloy ng ating topic ngayon, report muna sa ating mga kasamahan, Ms. Thea Petro. Ito nga, mainit-init na usapin. Attorney Cam, mga residente ng Multinational Village dumulog kay DH Sud Secretary Aliling, eleksyon sa Homeowners Association. Hiniling. I-detalye mo balitang yan, RH5. Val Gonzalez. Val. Ms. Thea at Attorney Cam muling umaapila kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling ang grupo ng mga residente ng Multinational Village sa Parañaque City na desisyonan na ang anilay overstaying na pangulo ng kanilang asosasyon. Ngayong araw ay nagtungo sa tanggapan ng DSUD sa Quezon City ang mga residente para ihatid ang kanilang liham at manawagan ng agarang aksyon laban sa anilay matagal ng kaguluhan sa kanilang village. Sa liham, iginiit ng mga residente na ang kanilang pangulo na si Arnel Gacutan ay idineklara ng perpetually disqualified ng Human Settlement Adjudication Commission o HSAC noon pang 2021. Sa kabila nito, nakaupo pa rin nila ito na tinaguran nilang pinakamatagal na HOA president sa buong bansa. Matatandang 2 beses na sanang nagkaroon ng eleksyon para sa HOA nitong Enero at Abril pero parehong kinansila ng DSUD. Ayon kay Alex Tan, dating direktor ng
ng homeowners. Ngayong lumipas ng 60 araw na upila sa opisina ng Pangulo, hinihiling nila ang agarang pagpapatawag ng eleksyon na dapat ay pangangasiwaan mismo ng DSUD. Inireklamo rin nila ang 26 milyong pisong utang ng asosasyon sa water concessionaire sa pilitang 50% na taas sa monthly dues at pamumutol ng tubig sa mga nagbabayad ng direkta sa Maynilad. Hinamon ni si Secretary Aliling na maglabas ng final na schedule ng eleksyon dahil hindi na nila kaya ng mga residente ang pang-aabuso at kawalan ng transparency sa ilalim ng kasalukuyang board. Kalahati na nakikita nyo din sa mga homeowners dito, walang tubig. We have been a victim of harassment. Yung presidente namin hindi makalabas ngayon ng bahay dahil there's a fear of violence doon sa bahay nila. Kami lahat napuputulan ng tubig, sticker tinatanggal. Kinaklam ang sasakyan pag nakaparado sa labas. These are daily things that we are experiencing now. We are now in camera right now. Makikita nila yan. You can see another round of harassment operation na gagawin sa amin. So, I don't think our village is livable if we continue like this. So, DSUD ang makakapag-resolve niyan. Ako si Val Gonzales, DJ una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Ito yung pinag-uusapan natin, Yun nga, Miss Thea, very diba? timely. Oo, Napapanahon. Yung mga ganitong usapin. Kasi sa amin, nangyari din to kasi sa amin, no? So, nag-letter sa DSUD, sa DHSUD, and then, merong mga officers nag-set po ng meeting. Tapos doon na po ginanap yung kung sino yung magiging interim officers. Okay. At so nagpunta ka pa doon, Attorney Cam, bago ka naging interim officer? Oo, akala ko kasi yung meeting that time, parang usual annual meeting or special meeting lang. So, pumunta ako doon. Sa ano to? Sa clubhouse lang ng homeowners? Oo. And then, akala ko nagpunta ka ng DH. Ay, hindi. Tapos, hindi na nag-letter sila. And then, pag nag-letter yung mga kasamahan namin sa opisina, tapos, ngayon, nag-decide si DHSUD nga na magkaroon ng interim officers. Kasi nga, masyadong mahaba na yung term. Okay. So, alam mo, nakakatuwa doon sa botohan sa interim. Kasi doon wala dong botohang mangyayari. Ano lang? Kasi hindi kailangan... Nomination? Ito nga. Kukwento ko. Sige. Mamadali ka. Excited ako! Kasi doon sa rules nila, so hindi kailangan ng botohan doon. Because... hindi pa talaga ito yung officer na iboboto. Interim officer lang to. So, ang ginawa, lahat ng mga ninominate, kasi ninominate ako O kaya, nag-volunteer. Voluntold? Ano, voluntold? Volunteer. Yun ang... interim. Pagpipilian. So, 5 ang kukunin. At that time sa amin, 5. Finalist. Ano kami? Parang at that time, yung ninominate tsaka nag-volunteer, mga 9 yata or 10 kami. So, may 5 na hindi masasali. Okay. Merong 5 na sasali. Okay. So, alam mo bang ginawa? Quarterfinals pala ito. Semifinals and finals. Alam mo ginawa? Ano? Botohan. Ay, hindi botohan. Bunutan. Nabunot ka. Ang swerte mo sa mga ganyan. Alam mo ba kung kailan ako nabunot? Pang-5 ka? Hindi. Unang-una ako nabunot. Agad-agad. Unang-una ako nabunot at that time. So doon sa 10, niraffle kayo? Niraffle. Hindi siya. Walang prize? Walang botohan. So, raffle ito. So, draw lots pala. Tapos, titignan kasi. So, number 1, titignan yung kung ikaw ay good standing. Kasi may requirement pa rin yan. Kung ikaw ay nagbabayad ng dues. Hindi ka pwede magbida-bida kung hindi ka nagbabayad ng association dues. Legal age. Hindi pwedeng mga bagets-bagets. Of course. Ayan. I-represent ko po yung household namin kahit hindi ka pa illegal. Diba? At syempre, hindi ka disqualified under our laws, no? Of course. Baka na-convict ka na ng including or involving moral turpitude or basta mga ganun. So, chinek yun. Okay. Tapos kailangan homeowner ka. Of course. Hindi ka bisita lang. Hindi ka nagre-rent. bisita. O nagre-rent, ganyan. Unless otherwise. Hindi ka tenant lang ng isa sa mga units. Binigyan ka ng proxy. Iba kasi yung proxy na binibigay nung may-ari yung karapatan niya na bumoto. Ito sa household na to, okay na to. Yes. So yun. Yun ang nangyari. Kasi yun ang kasunod niyan eh. Tapos sabi ko nga, interim lang. So 2 months lang hanggang sa magkaroon ng election. At yung election, again, na-cure yung defect. Na-cure yung defect.
doon sa failure of election na lagi nangyayari kasi hindi na-attain yung majority. Basta mabigay mo yung notice of election sa majority ng homeowners at yung boboto at that time, doon na ibabase. So, ang ginayari, kung anong mag-turn out doon sa botohan ng sinong bumoto man. Eto na ang isa pang chismis dito. Ay, ano yan? So, sa botohan kasi, ang nangyayari, tingnan mo, ang dami kong makwento kasi nangyari talaga Naging part, tsaka pag may humingi sa akin na mga, alam ko na. Ang nangyari, syempre, yung mga dating homeowners, at saka yung mga interim din. Kung gusto mong tumakbo, pwede ka naman. Okay. Kasi interim ka lang naman, di ba? So, hindi ka pa... So, kung gusto mong ituloy pa yung pagservisyo sa iyong mga kapwa homeowners. Yes. So, sa 5 kami, ang nagtuloy doon ay 2. Okay. Kaming 3, wala talaga. Parang ano lang. Hindi kaya tumuloy. Hindi. Okay na. Napag-aralan ko siya. Within 2 months, napag-aralan ko lahat ng mga pwede doon. Okay. Tapos, eto na. Botohan na. Election na. Kunyari, 10 kayo. Tapos sa bylaws nakalagay nyo ay kailangan 7 officers na board of directors. Okay. So, irarank lang kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos kung nakalagay sa bylaws ninyo, kasi dati sa atin, di ba, pinakamataas na... Tapos bawas. Hindi, pinakamataas, maraming boto, president. Di ba? Matik na ganun. Okay. Okay. Hindi, sa ano, di ba? Ino-nominate siya. Yes. Sa bylaws, ang nakalagay, kunyari, bylaws ninyo, ang nakalagay doon ay pwede silang mag-nominate kung sa kanila kung sinong president. Kaya sila board of directors. Yes. Ang problema, yung pinakamataas na nakakuha ng vote, hindi siya kasama sa officer. Bakit? Kasi majority ng mga hindi siya gusto. Hindi so, naman. BOD siya? Meron silang sariling paksyon. Paksyon. Okay. So, isa rin yung sa nagiging problema. Ngayon, sabi nila, bakit ganoon? Bakit hindi yung pinaka-binoto namin na naging president? Kasi nakalagay sa bylaws yan. Na kung gusto nyong maging presidente, ang pinakamaraming boto, ilagay nyo sa bylaws. Na, i-amyendahan nyo yan. Yes. Na ang bylaws, kung sino pinakamaraming boto, siya yun ang president. automatic president. Ang pangalawa, vice president. After that, yung mga officer, pwede na sila mag-elect. Bahala na sila. So, secure yung 2 position. O kaya secure yung pinakamataas na position. Okay. Bylaws lahat yan. Okay. So, hindi naman nakalagay dun eh. Kaya minsan talaga kailangan aralin mo yung bylaws. So, paano, Attorney Cami, yung pinakamaraming boto, ano siya? BOD lang siya? BOD siya. Okay lang, BOD pa rin. So, may boses pa rin. Meron pa rin. Tapos, hindi porkit presidente, siya lahat. Hindi. Kasi po, ang pinakaano po dito, majority lagi, board of directors. Yes. Sila yung magdi-decide. Yes. Mga, collective lagi. Hindi hindi isang tao. Hindi isang head lang. Yes. Huwag yung isisi lahat sa presidente na asosasyon ninyo. Correct. Pinagdesisyonan po yan ng lahat ng board of directors. Board of directors. So, yun po yung proseso. So, balik tayo doon sa nag-away. Okay, nag-away. So, pag nag-away, halimbawa nag-away sila, doon sila sa grievance committee muna, sa HOA. Tapos, kapag hindi sila nakapag-settle doon, ang mangyayari, I want more! Ganyan. Hindi sila nakapag-settle. I-endorse ng HOA, ng grievance committee, sa through ng president nila, sa barangay. So, magkikita pa rin sila sa barangay. Bakit? Kasi pag hindi sila nakapag-ayos doon, ang barangay lang ang may karapatan na mag-issue ng certificate to file action. Base sa ating barangay law. So, yung HOA, hindi sila pwedeng mag-issue ng certificate to file action, diretso agad sila sa korte. Hindi. So, barangay. Mag-barangay, dadaan kay kasi ang subdivision ay under ng barangay. Meron may mga subdivision na barangay sila mismo. So, paano yun? Walang problema yun. Diba? Diba? Pero, meron bang ganung subdivision? Meron. Kasi sa amin kasi, barangay kami. May subdivision na kasama sa barangay namin. Barangay White Plains, Barangay Ayala Alabang, Barangay Forbes. Okay. Bang mga yaman. Barangay Magallanes, ganyan. Makayahan yan silang barangay. Hindi tayo taga doon. Kaya hindi natin alam. Kung paano nangyayari doon. Oo nga, no? Paano kaya maglaban-laban yung mga mayayaman? Tandaan po ninyo sa bilang board of directors, wala kang sahod dito. Oo nga. Bansin mo, di ba? Ano ganansya nila, no? Wala po. Wala talaga silang With sahod. the goodness of their hearts lang talaga. No? Kaya tinanong mo kung bakit ako nito tumakbo. Joke lang. Hindi kasi totoo, ang daming ginagawa. Kaya na-amaze ako. Yes. Di ba nga kasi daddy ko naging presidente ng HOA namin. Tapos pinag-resign ko siya after 6 months kasi sabi ko, daddy, pinag-aabono mo ako dyan. Ayoko na. Mag-resign ka na dyan. Oo, yun. So feeling ko isa pa yun sa mga naging cause ng kanyang alta presyon.
Correct. So, Diba? yun yung mga dahilan. Kung Tsaka bakit- kadalasan yung mga board of director or mga tumatakbo, yung mga retired na attorney ka. Bihira yes. yung mga working class pa na. Ang mahirap doon kasi kapag halimbawa matatapang lahat ng nasa board of Hello. directors. So, kailangan lagi dyan may neutral tapos yung nag-ano. Kasi yun naman talaga yung purpose mo di ba? Kaya kang halimbawa, wala kang social skills, huwag mo na panghimasukan ng pagiging board of director at pagiging officer ng inyong homeowners association. Tsaka hindi lang yun. Sa mga nasa mga subdivision, kapag may mga meeting, yan, try to mag-attend kayo para aware kayo, para familiar kayo. Hindi yung puro kayo reklamo. Alam mo kung ba't ako umattend last time? Bakit? Kasi dati nung nagbotohan, kasi gusto nila iangat yung association dues. Ayaw mo yon. Pinagbotohan. Tumanggi ka, nag-no ka. Hindi. Pinagbotohan kasi para lahat agree. Ang pinagbotohan nga namin kung tama ka doon, hindi, kung 50 pesos or 100 na itataas. Siyempre doon ako sa 50. Nanalo kami 50 lang. Doon tayo sa 50. Tsaka gradual lang naman itaas ninyo. Na 100 sagad. Medyo mabigat din sa bulsa ng yan. Correct. So, ibig sabihin, yung pagsaservisyo mo din dyan, alang bayad. Oo. Biruin mo, iba-budget mo, hindi mo pera. Pera mong pangalan, hirap ka na i-budget, hindi mo pa kaya pera. Yes. Baka malustay natin yan, attorney ka. Teka, meron pang isang report mula kay RH25 Grace Vera sa Sansano. Dalawa, arestado sa pagpatay sa 37 taong gulang na Korean national na natagpuan sa loob ng SUV sa General Tinio, Nueva Ecija. Idetalye mong balita, RH25 Grace Sansano. Grace. Calling. Kring-kring. Wala pa, attorney ka. Ayan na. Grace, Gracia. Pasok, Gracia. Nako, parang hindi niya pa alam na naka-live siya. Sabihin mo, Don Carlos, live na siya, live. Live na siya. Handa na kaming makinig sa detalye ng kanyang balita. Grace? Attorney Cam, ito nga. Yes. Na. Magandang gabi, magandang balita ito. Arestado na ang dalawang nasa likod ng pagpatay umano dito sa isang 37 years old nga na Korean national. Kung matatandaan nyo, nitong nakalipas na June 17 ay nailabas natin yung insidente nga ng matagpuan ang isang lalaki at napag-alaman nga na ito'y foreign national. At dito, sakay siya ng kanyang SUV at dito'y nakitang nakasubsob nga siya sa loob ng kanyang sasakyan at may taklob na kumot. Nang mabuksan ang sasakyan, dito na tumambad ang wala nang buhay. May tama ng bala sa ulo. At sa ngayon, hawak na, nasa kustodiya na ng PNP ang dalawang suspek, isang babae at isang lalaki. Nakatulong ang ilang nakahagip ng CCTV sa mga dinaanan ng sasakyan gamit ang pinaglulanan nga dito sa biktima. At nahaharap na sa kasong murder ang mga naarestong suspek. Bagamat hindi pa pinapangalanan, ay ngayon kinakamada na ang pagsasampangan ng kasong murder laban sa dalawa. Ang mga naarestong suspek ay sinasabing dealer ng Korean beauty product at malaki ang paniniwala na hinggil sa pera ang posibleng motibo sa pagpatay dito sa biktima. July 17 nang makita na wala nang ang buhay ang Korean national sa loob ng Ford Expedition na pag-aari nito. Nakasubsob at may taklob na kumot at nakaupo sa katabi ng driver's seat. May tama ng bala sa ulo at makaraang magsumbong ang ilang mga residente na kapansin-pansing ang sasakyan ay matagal nang nakaparada. Dito nga kumilos ang mga otoridad at nakatulong yung nga mga nakahagip na kuha sa CCTV. So sa ngayon, nagpasalamat naman ng pasasalamat ang Regional Command ng PNP dito sa Central Luzon sa pamagitan ni Police Brigadier General Jess Mendez sa mga nakipagtulungan para sa agarang ikalulutas sa naturang krimen. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Maraming salamat, RH25, Grace Vera Sansano. Punta naman tayo sa ating kring-kring promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Para sa ating kring-kring panalo promo, meron na tayo natawagan. Alamin natin ang kanyang pangalan at kung taga saan siya. Magandang gabi. Good evening po. Hello, good evening. Ano pong name nila at taga saan po kayo, sir? Taga Davao City. Ano pong pangalan? Elmer Tilos. Ilang taon na si Elmer? 75. Oh! Bingo! Meron bang bingo? 75 Oh, sa bingo? 75 last na number sa bingo. Ay, talaga Oh, tinawa ba? lang halatang nabibingo. Elmer, paano mo nalaman itong ating kring-kring panalo promo? Saan ko ba ang tita ito? Si tatay, ang cute. Ano, sa Facebook. radio. Yung Ay, nakikinig ko sa- talaga siya. Oo. Ikaw ba ay talagang... Radio man ako na nakikinig. Radio lang. Ikaw po ba talaga nakikinig sa RH ng matagal na? Oo, matagal na. Bata pa lang. Pa yun? Sino pa? Joe Tarok, si Aling Nelly. Oo. Yung Bal na, Bal ba yun? Oo. Wow. Si Valvicta. Oo. Sige. Kuya Elmer, ready ka na ba sa ating katanungan ngayong gabi? Tatay. Oo. Sige. Oh, sige. Sabi niya, okay. Oo, Ang sige. ating katanungan para sa 500 pesos, ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas na magsi-celebrate ng 87th anniversary sa darating na July 15? Siyempre, DZRH. Ah, very good si Tatay Elmer Tilos. Congratulations! Meron ka bang gustong batiin, Tatay Elmer? Yung tayo Davao City. Na, yun lang. Sige. Maraming salamat. Thank you so much, Tatay. Matipid si Tatay Elmer. Oo, shy type. Congratulations po. Huwag niyo ibababa ang telepono at kakausapin kayo namin kasamahan. Paano niyo makiklaim ang iyong papremyo? Ang bilis ng oras, Miss Dea. Tayo magpapaalam na talaga. Ay, babay na ba? Yes. Maraming salamat. Sana po meron kayong munting natutunan. At nakasama niyo po every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam. At syempre, makakasama niyo po ako mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon together with Lakay Deo Macalma sa programang Break Time mula Lunes hanggang Biyernes. At sumasama kay Attorney Cam sa kanyang programang Usapang Legal tuwing Lunes. Ako po si Thea Pecho Corpus. Margarita Guevara ng Pampanga, magandang gabi. Salvacion Escobar, Joseph Abalos, Florence Regalo, Jerry Sumagaysay, magandang gabi. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, yung mga hindi natin nabati, pasensya na po. Wala na kaming oras. Muli po, ito po ang DZRH Usapang Legal. Wag po kayong laging uma-absent. Sabi nga nila Wag po kayong bibitaw. Lamang Dito ang lang may kayo. alam. Of course. Yes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, Miss Thea. Alas 7:30 ng gabi. Ang oras na yan. Inyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Tumunog na ang gandingan